Good morning Davaoenos, good morning Davao people. Hulaan nyo kung saan tong Jollibee no? Baka may idea kayo. So Klo, malapit lang siya sa pinakamataas na gusali sa buong isla ng Mindanao na ang pangalan ay Vivaldi Residences. No, so sa mga taga Davao dyan, Davao City, may idea na kayo kung saan to dahil sa aking binigay na clue. Okay, dagdagan pa natin yung clue. Ito ay malapit sa malapit siya sa pinakamataas na gusali na pinakamataas gusali sa whole island of Mindanao ay malapit lang din siya sa may Ateneo de Davao University. Okay, so i-reveal na ho natin. So andito ho tayo ngayon sa may Jollibee. Jollibee Magsaysay Acacia. Magsaysay Acacia means siya no? Intersection or junction or intersection ng ng Magsaysay Street and Acacia. So Acacia. Yes, so itong kinatatayuan natin dito Phoenix. So sabi ko sa inyo ng mga vlog ko na i-enjoyin muna natin yung view dito kasama yung sanggupsal sa likod ng nung Phoenix na gasoline station. So Phoenix gasoline station, tapos yung sanggupsal na restaurant dahil darating yung time ay mawawala yon dahil ginigiba nga yung yung portion, yung malaking bahagi. So ito na pala yun, no? So Jollibee pala siya in the making, and so that nung mga vlog na yun syempre in the making, no? So ngayon ito na siya. So fully operated na siya. Hindi ko alam kung kailan to nagsimula, kung ito ba ay nag-open, no, kung nung nakarang araw, August 30 or August 31, basta sometimes in August, basta kahapon, no, nadaanan ko to dito. Na siya, ito na may nagda-dine-in na ho rito, open na ho siya. So congratulations sa mga taga rito. I-congratulate yung mga taga nakatira dyan, no? May mga boarding houses dyan, mga nakatira dito sa mga kabahayan dito sa area na to, sa may Acacia area, may mga residences dyan. Tapos dito din sa may Ponciano, in between sa may Quirino, may nakatira din. So yung mga tao dyan na nakatira, sila ho yung makikinabang ho number 1 itong Jollibee, no? Kasi hindi nila kailangan pumunta pa ng Jollibee Bolton para makapag Jollibee, no? Or Jollibee ng sa may Illustre, sa may Gaisano South Illustre. Tapos sa mga call center agents naman, no, sa may dyan, sa may BPO, sa may Connectis Converge ba yan, o ano yung mga BPO dyan na Davao area dati. So ngayon meron na kayong choices, no, of foods. So kita nyo yan, no, may mga kumakain na mga BPO agents. So kung dati dyan kumakain sa likod nito sa mga bulaluhan yung mga BPO natin, no, mga call center agents, ngayon meron na silang choices kahit paano. Pwede silang pumapak ng Chicken Joy dahil malapit lang sa kanilang lugar. Tapos syempre yung mga taga STI college or colleges, taga Ateneo de Davao University, maaari na ho kayo dito kumain sa Jollibee Magsaysay Acacia branch. Hindi na malapit, hindi kasi ganoon ka kumbaga walking distance pa sila papuntang Jollibee Bolton. Samantalang dito ilang lang, tapat na lang, kabilang kalye. So Jollibee drive-thru. Tapos yan lang, bali serve alas 6 lang. Paborito ko sa Jollibee is yung breakfast ho nila, yung yung kailangan specialty nila na corned beef. Gustong-gusto ko. Kaso alas 6 pa para sila mag-serve ng breakfast, kaya okay lang, no? No problem. So ito na yung hitsura. Spacious na masyado. Mas lalo siyang luminis tingnan. Lalo pat mawawala tong magiging underground cabling system na rin to dito. Area ng kahabaan itong Ramon Magsaysay Avenue na to dito. Mawawala ng mga gawad ng kuryente dahil nga sa
ito yung pang third phase or phase 3 sa underground cabling system dito sa Davao. Diba, ganda no? So ito na. So no more Phoenix. So Phoenix tinanggal at yung Sanggupsal doon talaga located, situated yung Jollibee natin. Jollibee Magsaysay Acacia. So mamaya tatanong natin pagpasok natin sa loob kung kailan nagsimula or kailan nag-open no? Yung tawag nito, yung tindahan nila, yung branch. So congratulations. So meron pa dito under construction pa rin ng mga building. Di ko alam kung ano meron dyan. Ano bang sa mga dyan ng mga Davaoeño, sa mga Davaoeño vloggers din no, na nag-a-update ng mga Davao projects in the Davao development. So ano ba daw ang gagawin dyan? Kasi bangko yan dyan, di ba dati? BDO, tama ba? BDO or RCBC or Network Bank? Oh yeah, parang mga BDO yata. Tapos yun, sila, dinimolish, giniba. Tapos ito na, may hinarangan So may ginagawang dyan, mga projects or kinoconstruct na bagong establishment. So dito kita na natin yan, Jollibee drive-thru. Nice one. And syempre pala, congratulate pala natin ang mga nakabili ng unit dito sa may Vivaldi Residences. Kasi malapit na lang ho silang malapit lang ho yung kailang ka pwedeng kainan kung sila ay sakaling magugutom at syempre nakakapagod magluto, di ba? Nakatamad maghugas, magsaing ng kanin, di ba? So pwede ka nang sumakay ka lang yung elevator at yan, tawid ka na lang diyan. Huwag kalimutang huwag kalimutang hindi magsuot ng bra. Oo, baka malimutan nyo, baka asipin nyo kusina lang kayo. So yun, Jollibee right at your doorstep. Galing. So dagdag dagdag amenities sa mga magbibenta ng unit sa Vivaldi Residences. Malapit na sa lahat. Eskwelahan, hospital at restaurant pa, Jollibee. Tapos yun lang Samgyupsal tinanggal sila. So ganun talaga siguro hindi sila pinarenew na or hindi na sila nag-renew or na-expired na yung kanilang kontrata, mga ganun So naangkin na ni Jollibee. Tapos trivia pala, ang Jollibee pala ay nagsimula sa Davao City. Kung ang Mang Inasal is originated, born in Iloilo City. So sa Davao City naman ay Jollibee. Ito naman pinanganak. Tinangan natin tinan natin kung dito ba talaga nagkaroon ng pinakaunang Jollibee store sa Davao City or sadyang dito lang talaga pinanganak sa Davao ang may-ari ng Jollibee. Tingnan natin kung saan ang pinaka first ever store ng Jollibee sa Pilipinas. Okay. So hindi sa Davao City nagsimula hindi sa Davao City matatagpuan or wala sa Davao City makikita or hindi sa Davao City makikita ang pinakaunang Jollibee store sa Pilipinas, kundi sa Cubao, Quezon City. Yan Yan. Okay, so yun lang. Maraming thank you and tara, pasok na tayo sa loob dahil tayo kakain na. Tapos titingnan pala natin yung tatanungin natin yung magsiserve sa atin ngayon na cashier kung alam ba niya sino ang may-ari ng Jollibee, kung alam niya ba kung taga saan, kung alam niya ba na taga Davao. So ito pala itsura sa loob. Ganon din, meron ding kiosk, isa lang. Tira aliit yata. Maliit lang siya Pansin niyo ba? Maliit lang. May compare sa saan ba natin i-compare? Sa Bolton branch. And even San Pedro. Kasi ang San Pedro siya, second floor. Ganito lang ka-lit din ang space ni San Pedro branch, pero may second floor. Ito naman, si Bolton ay malawak talaga yon hanggang third floor. Tapos malawak at spacious.
Ito dito maliit lang siya oh. Parang pinalaki lang dito yung ano, yung space for parking space tsaka yung ano. Drive-thru ka din kasi siya Kalagasa. Order and clean. Dapat orderin natin breakfast. Pero wala, hindi pa sila nag-serve. Paborito ko yun. Kaso di ko talaga laging ma-avail yung breakfast gawa ng ano, di naman talaga natutulog na walang ano, di natutulog na may laman ng tiyan. Ibig ko sabihin busog, no? Kasi sabi nga nila, di ba, hindi healthy yun. Pero dahil nga nito ngayong mayroon tayong ano, iniinom na tawag nito, antibiotic, sabi nila hindi daw pwedeng ano, inumin ng mefenamic na walang ano, walang laman ng tiyan. Kaya kain muna tayo. Pero light lang. Isang chicken lang tsaka isang rice. Yes, I'm taking antibiotics, no, kasi nagkasakit ko kayo kaya hindi tayo nakapag-update sa ganap doon kina Pastor Apollo Kibuloy for 5 days. Diba? Ang ganda ng ano nila oh, ang kanilang roofing design. Yan. Diba? Ang ganda ng pakisami nila dito oh. One piece chicken lang tayo. Light lang kasi matutulog pa lang. Basta meron tayong bit-bit na teren. Mefenamic So congratulations, no, estudyante, empleyado, residente, lahat, no, pwedeng kumain dito. So indeed Jollibee is for masses. Si Jollibee, o nga pala, si Jollibee pala ang may pinakamaraming ano, pinakamaraming tindahan, no, di ako sure ha, pero number 1 fast food restaurant sa buong mundo. Sa brand ha, fast food brand. Number 1 si Jollibee. Tapos siya rin ang may pinakamaraming tindahan sa buong mundo. Tapos ang pamangalawa kay Jollibee is ano siya, Chinese restaurant naman, Chinese na brand, which is kahit hindi natin siya kilala pero alam naman natin Chinese, no, billions ang population ho nila, so hindi lang kailangan i-market ang Pilipinas. Still, kaya pa rin lang mag number 1. Wala kaya i-market ang Pilipino. Kaya ano na tayo, no? Parang nasa kalikingan lang tayo ng ano, China. Sa population. Consumerism. Plus, ang dami pang mahihirap sa Pilipinas. Oo. Tunay yan. That's a fact. Useless yung maraming population kung marami ding mahihirap. Halos hindi maka-afford ng basic necessity. Samantalang sa China, billions ang population, 90% plus or 90% above ang kanilang middle class income class ng population nila. So, diba? So napakalakas ng purchasing power nila, kaya sila ang pinaka number 1 strongest nation sa buong mundo. Hindi sila pwedeng kalabanin dahil once na sila ay mag-declared ng boycotts, patay ang ekonomiya ng isang bansa. Even America, even US can't afford to lose China in their own in their market. Kano sa nag-open, ma'am? Kano sa nag-open? 22 lang po. 22? Ah, okay. 22 lang, guys. Pila 82. Kailan kasi tagayan ng Jollibee, ma'am, no? Si Tunitan Kakchong, kailan ka? Tunitan Kakchong. Taga-asa siya? Taga-Quezon, sir. Ha? Taga-Quezon.
Quezon. Taga Quezon. Quezon. Pero bago siya taga Quezon City, taga-asa siya gipanganak. Nakalimutan ko, sir. Taga Davao. Nakakabalo na ka ha? Taga Davao si ano ha, yung amo. Nakaidas, sir. Si Mang Inasal owner, taga-asa. Meron po kabalo, sir. Taga Iloilo. Karong kabalo na ka. Okay. So, you know, bali pinakamalaking ano, pinakakilala number 1 na fast food chain or fast food brand. Brand name pinakasikat is Jollibee. Tapos pinakamaraming tindahan din in the world is Jollibee. So, ganyan ka ano no. Ganyan ang reputasyon no na ibinigay ng Jollibee sa atin. And plus Davawin nyo pa pala talaga si ano si Tony Tan Kak Chong. Akala ko talaga dati is ano siya. Galing siya ng ano kagaya ng mga akala ko dati ay kagaya siya nila Henry C. Gokong Wei. Tama ba Gokong Wei? Okay, correct niya lang ako no. So I thought na kagaya si Juan Tan Kak Chong, Tony Tan Kak Chong is same with Henry C. Same with Gokong Wei no na pinanganak sa Sichuan, China. Fujian, China. Tapos lumipad sa Pilipinas at dito nagsimula sa kailang buhay, negosyante at dito yumaman. So siya pala talaga ay tubong Davao. Davawinyo. At nagkaroon siya ng pinakaunang tindahan sa Cubao, Quezon City. So, thank you for watching and bye-bye.